Sumailalim sa hair follicle drug test si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte nitong araw ng Miyerkules sa Mandaluyong City. Kasunod yan ang hamon ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte para sa mga kumakandidatong kongresista sa 2025 midterm elections. Kahit kaninong challenge, as long as may buhok pa ako, lalo na yung mga young guns ng Congress, ibigay ko na kahit burnik ko. Kung ikaw kandidato ka at wala kang tinatago, ba't di ka magpa-drug test, di ba? To show to your constituents na malinis ka. Nagpa-drug test din sa Davao City ang makakalaban ni Congressman Duterte bilang representante ng unang distrito ng Davao na si PBA Party List Representative Migs Nograles. Yan ay matapos siyang hamunin ni Pulong. Para sa accountability to, para sa transparency to. And we are just doing what people want to see or know. Ikatlong beses nang nagpa-hair follicle drug test si Congressman Pulong. Una ay noong hinamon siya ni dating Senador Sonny Trillanes at ang ikalawa ay nitong Agosto ngayong taon matapos siyang maghain ng panukalang batas kaugnay sa mandatory drug testing para sa mga opisyal ng gobyerno. Pero ayon kay Congressman Pulong, hindi lang dapat drug test ang basihan para iboto ang isang kumakandidato. Huwag lang yung drug test lang ang tingnan ng taong bayan. Siyempre titingnan din ninyo yung kapasidad ng kandidato at yung mga accomplishments niya while serving their constituents. Sa tingin naman ni Congressman Pulong, may mga kongresistang hindi kakasa sa hamon ng pangalawang Pangulo. Sa tingin ko, alam nyo na yung sagot. Magpa-drug test na lang sila para magkaalaman na. Imposible.